Horror Stories by Forest Secrets. May mga bahay na ibinebenta ng napakamura. Hindi dahil luma, hindi dahil sira, kundi dahil may isang bagay na hindi kayang ilipat ng dating may-ari. Hindi ito nakatira sa loob ng bahay, kundi sa likod nito, sa ilalim ng isang napakalaking puno ng akasya, na halos 2 tao ang kailangan upang mayakap ang puno nito. At ayon sa mga matatanda, kapag may narinig kang tumawag sa pangalan mo mula sa ilalim ng punong iyon, ay huwag na huwag kang sasagot dahil maaaring hindi na ikaw ay makabalik pa. Ako si Miguel. Ito ang kwento ng pamilya namin. At kung bakit hanggang ngayon, hindi na kami muling tumira sa kahit anong bahay na may lumang punong akasya. 3 taon na ang nakakalipas nang magpasya kaming lumipat sa bahay. Pagod na ang mga magulang ko sa pagbabayad ng renta. Kaya ang lumang bahay sa probinsya na halos kalahati na lang ang karaniwang presyo ay agad nila itong pinuntahan. Malawak ang lote, matibay pa ang bahay, tahimik ang paligid, may malamig na simoy ng hangin at higit sa lahat, may malawak na bakuran. Pero may isang bagay na agad kong napansin. Sa likod kasi ng bahay, may nakatayo, isang napakalaking puno ng akasya. Napakalawak ng mga sanga nito at halos natatakpan na nito ang kalahati ng bakuran. At kahit tanghaling tapat, ay parang laging dapit hapon na ang ilalim nito. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko noon pa lang may nakatingin sa amin. Habang nilalagdaan ng tatay ko ang mga dokumento ng bentahan, lumapit ang matandang dating may-ari. Mahina ang boses nito. Parang ayaw marinig ng iba. Tandaan mo, huwag ninyong puputulin ang puno. Napatingin lang ang tatay ko. Tinanong niya kung bakit. Hindi na sumagot ang matanda at sa halip, tumingin siya sa bintana. Diretso sa punong akasya. Pagkatapos ay bumulong ito. Hindi lahat ng nakatira dyan ay tao. Bigla siyang umalis, hindi na siya lumingon. Natawa lang ang tatay ko. Pamahiin lang yan. Pero napansin kong habang papaalis ang matanda, parang may isang maitim na anino na sumunod sa kanya. Bago muling naglaho sa likod ng puno. Ang akala ko ay namalikmata lang ako. Mabilis kaming nakapag-ayos. Kasama ko ang bunso naming kapatid na si Angela. 17 taong gulang. Masayahin siya, mahilig kumanta, at siya ang pinaka-sabik na lumipat. Maganda dito sa lugar na nalipatan namin. Walang ingay at presko ang hangin. Ngumiti lang ako, pero habang binubuksan ko ang bintana ng kwarto ay napansin kong kitang-kita mula roon ang puno ng akasya. Parang mas malapit ito kaysa kanina. Pagsapit ng 12:00 ng gabi ay nagising ako. May narinig akong mahinang sipol. Hindi ito galing sa tao, hindi rin sa hangin. Isa itong himig na paulit-ulit. Napatingin ako sa bintana at doon ay may nakita akong isang aninong nakatayo sa ilalim ng puno. Matangkad, payat,
at hindi gumagalaw. Nakatitig lamang sa bahay namin. Kinusot ko ang mata ko. Pagtingin kong muli ay biglang nawala. Kinabukasan, parang may kakaiba na kay Angela. Tahimik siya at palagi siyang nakasilip sa bintana. Minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti habang nakatingin sa puno ng akasya. "Anong tinitingnan mo dyan?" tanong ko sa kanya. Maya-maya ay sumagot siya. "May lalaking lagi akong kinakausap." Natawa lang ako. Tinanong ko kung nasaan. Itinuro niya ang punong kahoy. Nandoon lang, saad nito. Wala naman akong nakikitang tao. Ang sabi niya ay gwapo raw. Ayaw niyang makita kayo. Ang sabi pa ni Angela. Napatigil ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ang sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at isang ngiting hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Makalipas ang ilang araw ay napansin naming may mga bakas ng paa na maputik. Malapit sa bahay, ngunit kakaiba ang mga ito. Napakahaba ng mga daliri at pabaligtad ang mga bakas. Parang papunta ang nilalang, pero ang yapak ay palabas. Sinundan ito ng tatay ko hanggang sa makarating siya sa puno ng akasya. At doon ay bigla na lang nawala ang mga bakas. Parang nilamon ng lupa. May alaga kaming aso, si Bruno. Mabait ito at hindi basta-basta tumatahol. Pero simula nang lumipat kami, tuwing 3:00 ng madaling araw, humaharap na siya sa punong akasya at walang tigil na umaalulong. Hindi siya lumalapit doon. Hindi rin siya tumatakbo. Nakatitig lang at parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Hanggang isang umaga, hindi na namin siya nakita. Natagpuan na lang namin sa ilalim ng puno. Wala siyang sugat pero nanginginig ang buong katawan niya. At simula noon ay hindi na muling tumahol ang aso naming si Bruno. Kinagabihan, nagising ako dahil sa tunog ng pagbukas ng pintuan. Akala ko ay ang tatay ko. Pero nang sumilip ako sa sala, walang tao. Bukas ang pintuan sa likod at dahan-dahan akong lumabas at doon ko nakita si Angela. Nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Nakaharap siya sa isang matangkad na nilalang na halos natatakpan na ng dilim. Mahaba ang kuko nito, maputla ang balat at ang mga mata ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Narinig kong bumulong ang nilalang sa napakalambing na tinig. Hindi na magtatagal, magiging akin ka rin. At dahan-dahang lumingon ito sa direksyon ko. Ngumiti at doon ko napansin, hindi pala ito nakatayo sa lupa. Hindi ko maalala kung paano ako nakatakbo pabalik sa bahay. Ang huling malinaw kong alaala ay ang mga matang iyon. Hindi ito mapula, hindi rin ito itim, bagkus ay tila maputlang puti ang mga mata nito. Walang pupil, walang emosyon, ngunit ramdam mong nakatingin ito hanggang sa kaibuturan ng pagkatao mo. Nang kumurap ako, wala na ang nilalang. Si Angela na lamang ang nakatayo sa ilalim ng punong akasya. Parang walang nangyari at nakatulala lang. Isinigaw ko ang pangalan ni Angela.
Bigla siyang napalingon. Tinanong niya kung bakit. Parang kagigising lang niya sa mahimbing na panaginip. Lumapit siya sa akin at tila walang maalala. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko habang hinihingal. Napakunot ang noo niya. "Hindi ko alam. Parang may tumatawag sa akin kanina, pero ang akala ko ay si Mama." Hindi ko na sinabi ang nakita ko. Ayokong takutin siya. Pero simula ng gabing iyon, alam kong hindi na kami nag-iisa sa bahay. Lumipas nga ang ilang araw. Lalong naging kakaiba si Angela tuwing umaga. May sariwang puting bulaklak na nakapatong sa bintana niya. Hindi namin alam kung saan nanggagaling iyon. Hindi iyon tumutubo sa paligid ng bahay. Itinapon iyon ni Mama, pero kinabukasan, mas marami na naman. Paulit-ulit at araw-araw hanggang sa napansin naming kapag tinatapon ang mga bulaklak, kinabukasan ay mas sariwa pa ang mga ito, na para bang bagong pitas. Isang gabi ay nagising si Angela dahil may narinig siyang mahinang awit. Hindi ito pamilyar. Wala ring salita at isa lamang itong himig ng napakalungkot. Nang silipin niya ang bintana, ay may isang lalaking nakasuot ng lumang puting barong. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng akasya. Gwapo, maputi at mahaba ang buhok nito. At tila nakangiti. Hindi siya nagsasalita, ngunit iniabot niya ang mga puting bulaklak ng sampagita. Kinabukasan, natagpuan namin ang parehong bulaklak sa ibabaw ng unan ni Angela. Nakaawang ang mga bintana niya, samantalang sinisiguro naming lagi itong nakakandado bago matulog. Hindi na kinaya ni Mama ang mga nangyayari. Nagpunta siya sa pinakamatandang residente ng baryo, si Aling Sean. Mahigit 80 taong gulang na. Pagkabanggit pa lamang ni Mama tungkol sa bahay, ay biglang namutla ang matanda. "May anak ba kayong dalaga?" tanong nito. Sumagot si Mama ng oo at napabuntong hininga si Aling Sean. Kung ganon, nakita niya siya. Tahimik kaming nakinig. Ayon sa matanda, matagal nang may alamat tungkol sa lumang puno ng akasya. May isang nilalang daw na naninirahan doon. Hindi ito basta nananakit. Hindi rin ito nagpapakita sa lahat. Ngunit kapag may nagustuhan itong dalagang naninirahan malapit sa puno, ay unti-unti raw nitong nililigawan. Hindi sa paraan ng tao, kundi sa paraan ng nilalang. Una ay magpapakita ito sa panaginip. Pangalawa, mag-iiwan ng mga bulaklak. At pangatlo, tatawagin nito ang pangalan ng dalaga. At kapag sumunod siya ng 3 beses, hindi na siya babalik na katulad ng dati. Nanlamig ang buong katawan ko. 3 beses. Naalala kong 3 gabi nang lumalabas si Angela nang hindi niya namamalayan. Mula noon, halos gabi-gabi nang binabangungot si Angela. Isang umaga, nagising siyang umiiyak. Tinawag niya ang pangalan ko at ang sabi niya, "Hinihintay na ako ng lalaki, yung nakatira sa ilalim ng puno ng akasya. Malungkot siya at gusto niya akong maging makasama habang buhay." Hindi ko alam ang isasagot ko dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya nakangiti
habang binabanggit ang misteryosong lalaki. Takot na rin siya ng mga oras na yon. Makalipas ang ilang linggo, may napansin kaming kakaiba. Tuwing 3:00 ng madaling araw ay nawawala si Angela sa loob ng eksaktong 13 minuto. Hindi namin alam kung paano. Nakalak ang mga pinto, nakasara ang mga bintana. Pero kapag 3:30 na, nasa higaan na siya ulit. Parang walang nangyari. Hanggang isang gabi, nagpasya akong huwag matulog. Eksaktong 12:30 at unti-unting bumangon si Angela. Nakapikit pa rin siya. Naglalakad na parang hinihipnotismo. Diretso sa likod ng bahay. Sinundan ko lang siya. Ngunit paglapit ko sa puno ng akasya, may malamig na hanging biglang umihip mula sa itaas. May boses na bumubulong. Huwag mo siyang pigilan. Napatingala ako at doon ko nakita dose-dosenang aninong nakabitin sa mga sanga ng puno. Hindi sila gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Nakatingin lamang sila sa akin. Lahat sila nakaputi at walang mukha. Hindi ako makagalaw, pero may humahawak sa buong katawan ko. Maya-maya pa ay may isang kamay na malamig ang dumampi sa balikat ko at isang bulong na tinig ang nagsabing, Malapit na siya maging bahagi ng aming mundo. Bigla akong napalingon. Walang tao sa paligid. Ngunit nang ibalik ko ang tingin ko kay Angela, hindi na siya nag-iisa. May isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa likuran niya at dahan-dahan nitong ipinatong ang kamay sa balikat ng kapatid ko.